So gaya nga po ng ating pamagat, food is good. Ang pagkain po ay mabuti. Bago nga po likhain ng Diyos ang tao, nilikha muna niya ang lahat ng kakailanganin natin. Lumikha siya ng mga halaman na tumutubo at namumunga para po meron tayong kainin. Ganon din yung mga isda o yung mga bagay na pwede rin po nating i-consume as food. Mabuti po ang pagkain, mga kapatid. Pero po, yung pagkain din po kung minsan, hindi lang po mabuti kung hindi ito po'y kailangan natin para mabuhay. Tama po ba? Bagamat kung minsan na-exaggerate po ng ilan, na kapag hindi po, di ba, minsan pagkagutom na po ang isang tao, matay na yata ako sa gutom. Sabi nga ni Bishop kayo ng umaga sa first service, wala naman pong taong namamatay sa gutom. Pero ang marami po namamatay sa sobrang kakakain. Amen po ba? So doon mas nagkakaroon ng komplikasyon sa kalusugan. Mabuti po ang pagkain, pero ang Biblia po, marami pong binabanggit pagdating po sa pagkain, especially sa over-consumption or yung excess ng pagkukonsume ng pagkain. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 23, verse 19 to 21, Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Verse 20 and 21, huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain. So sa English, gluttony. No? Yung pong tayo ay maging magana kumain, wala pong problema. Sabi nga po, yung pagkain nabibili, pero yung gana sa pagkain, hindi po nabibili yon. So hindi po masama na maging magana po sa pagkain. Pero ibang usapan na po pag naging matakaw ka na. Ibig sabihin, yung tipong busog ka na pero gusto mo pa. Yung ayaw na ng katawan mo pero gusto mo pa. Overindulgence. So sabi nga doon, wag daw tayong gumaya dyan dahil ang gaya nila ay ahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog kaya sa bandang uli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Bakit po sinabing tulog ng tulog? Siyempre pag busog, walang pinakamasarap gawin kung hindi ang matulog, no? So kaya nga, yung pong mga tao na okay lang or parang sakto lang yung kanila pong pagkain, sila po yung mga taong masisigla, sila po yung mga taong maliliksi, sila po yung mga taong mabibilis kumilos. Pero po yung mga tao na talagang puro pagkain na lang ang inaatupag, minsan yung po yung nagiging cause kung bakit po tayo somehow ay tinatamad, nahihirapang kumilos, mabigat yung ating pong pangangatawan. So yun po yung sinasabi ng Biblia. And actually mga kapatid, meron din pong major concern ang pagkain pagdating po sa atin. Relationally, sa buhay po natin bilang mga tao. Kung matatandaan po natin, si Eva po ay natukso na magkasala. Ano ginamit po nung ahas ni Satanas? O hindi po mansanas yun, ano? Yung bunga ng puno na nagbibigay ng kaunawaan sa mabuti at masama. So pagkain. Pagkain po ang ginamit kay Eva para siya ay mahulog kay Eva at kay Adan para sila ay mahulog sa pagkakasala. Maalala po natin si Iso, pinagpalit po niya yung kanyang pagiging panganay sa isang mangkok ng pulang gulay. Kaya sabi niya, bigyan mo nga ako niyan, Jacob, nung pagkain mo kasi mamamatay na ako sa gutom. Aanhin ko yung pagkapanganay ko kung ako naman mamamatay dito sa gutom. So ipinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay. Yung blessing na para sa kanya dapat, sa pagiging panganay niya, hindi niya nakuha. Bakit? Kasi ipinagpalit niya yon sa isang mangkok ng pulang gulay. No? At ganoon din po ang mga Israelita. Isa pong generation or isang henerasyon po sa kanila, kasama po si Moses, ang hindi po nakapasok sa promised land. Alam niyo kung bakit? Sa karereklamo tungkol sa pagkain. Nung una, sabi nila, mamamatay kami dito sa gutom. Nagpadala ang Panginoon ng pagkain. Nagpadala ang mana. Nagpadala ang Diyos ng mana. Nung kumakain na sila ng mana, nagaling pagkain mula sa langit na hindi pa nakakain ng mga tao, katagalan, nagreklamo na naman sila. Puro na lang mana, wala nang karne. So nagpadala ang Diyos ng karne. Pugo. Nagreklamo na naman sila. Dito sa disyerto, wala ikang kamatis, walang sibuyas, walang pakwan, walang pansahog. So sa karereklamo po nila, ano nangyari? Yung isang buong lahi ng Israel na galing sa Egypt, hindi yung nakapasok sa promised land, maliban kay Joshua at kay Caleb. No? So talagang ine-emphasize po ng salita ng Diyos na meron pong malaking factor ang pagkain sa buhay po ng tao.
Kaya po ine-encourage po tayo somehow na mag-fasting. Bakit? Kasi po sa fasting, involved po ang Involved po ang pagkain. Ibig sabihin, pag magpa-fasting po tayo, i-deprive natin ang ating sarili na huwag tayong kakain. No? And actually mamaya, hindi lang naman po talaga pagkain. Pero ibig sabihin, kaya po pagkain, yung pong somehow ay inaalis natin or parang ina-abstain natin sapagkat ito po yung gusto ng ating katawan. Ito po yung cravings ng ating katawan, yung kumain, yung mabusog tayo at yung makaramdam tayo ng satisfaction bunga ng ating pagkain. At doon po tayo dapat na somehow natututo na makontrol natin ang ating mga sarili. Pero para maintindihan po natin kung ano ba ang pag-aayuno, gusto ko po munang i-share sa inyo what fasting is not. Ano po ba ang hindi fasting? Una po, fasting is not the same as diet. Iba po ang diet, iba po ang spiritual biblical fasting. Pag sinabing diet, dyan na po papasok yung IF, intermittent fasting, na kung saan, kung minsan 16 hours kang di kakain, sa 8 hours ka lang kakain, minsan naman 18 hours kang di kakain, sa 6 hours ka lang kakain pala, yung pala yung 18-6. O kung minsan naman 20 hours kang hindi kakain, sa 4 hours ka lang kakain. Diet po ang tawag doon at meron po yung health benefits. Pero hindi po yun yung spiritual fasting na gusto po nating gawin. Hindi rin po ito, sabi diyan, it is not only for physical benefits but rather a spiritual discipline. Bakit po? Kasi sa pag-fasting po na gagawin po natin, yun nga po, kinokontrol natin yung ating laman, yung ating flesh. No? Pinapasubmit natin siya sa gusto natin na wag tayong kumain. Kahit gusto na ng katawan natin, kahit sinasabi na ng isip natin na kakain tayo, gusto nating kumain, nagugutom na tayo, pero kinokontrol natin yon. Bakit? Kasi isa sa bunga ng banal na Espiritu, self-control. So kapag nakokontrol na natin yung ating katawan, nade-develop yung ating spiritual discipline, which is self-control. So hindi lang po kalusugan ang may pakinabang kung hindi yung ating pananampalataya o yung ating espiritu. It is not the same as hunger strike. Ang pag-fasting po, hindi rin po hunger strike. Ano po ba yung hunger strike? Sino po rito yung mga nakapasok sa kumpanya na napasok kayo sa union, tapos pinag-hunger strike kayo? Kasi meron kayong pinoprotesta na isang maling pamamaraan or somehow isang maling patakaran sa inyong pinapasukang kumpanya or pabrika. So nag-hunger strike. Hindi kumakain, talagang nagpapakagutom para lamang ibigay yung gusto nila. No? Kaya nga sabi diyan, pang-apat, it is not a form of penance or a way to attain favor with God through self-imposed suffering. Ang pag-aayuno po or fasting, biblical fasting, hindi po natin ginagawa na para bang tayo nagpipinitensya. Na pinahihirapan mo ang sarili mo, na nagpapakagutom ka kasi meron kang hinihingi sa Diyos na gusto mong ibigay sa iyo ng Panginoon. Ang totoo po nun mga kapatid, sa Old Testament, ganun po yung practice. Na kapag meron silang gusto na ibigay ng Panginoon, nagpa-fasting po sila. No? At kung sila po ay nagdadalamhati, nagpa-fasting po sila. At kung gusto po nilang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, nagpa-fasting po sila. Pero sa atin po ngayon, na iniligtas na ng ating Panginoong Hesus sa ilalim po ng sumpa ng kautusan, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan, past, present, and future, na hindi mo kailangan mag-fasting. Bakit? Sapagkat ang kapatawaran natin ay sa pamamagitan lamang ng tinapos na trabaho ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At sa pamamagitan lamang ng kanyang ginawa, at hindi po yung gagawin natin, kaya po tayo papaboran ng Diyos. Kaya nga ito po gusto kong linawin. Kahit hindi po tayo mag-fasting, may pabor pa rin ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Yun ay dahil sa pananampalataya natin kay Hesukristo. It is only by faith. Sabi nga ng Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith we cannot please God. He is a rewarder to those who are siya po'y nagbibigay ng gantimpala sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. So hindi po fasting ang susi para paboran tayo ng Diyos. Tandaan po natin yan. So it is not a form of penance. Rather, mga kapatid, what is fasting? Una, fasting is personal, not ritual, voluntary, not compulsory. Pag sinabing personal, mga kapatid,
sa puso mo, sa sarili mo, gusto mo mag-fasting. At ito'y totoo sa iyo dahil meron kang purpose, may layunin ka kaya mo sa gagawin. Na kaya hindi ka kakain ng almusal, kaya hindi ka kakain ng tanghalian, kaya hindi ka kakain ng hapunan, para ilaan mo yung oras mo sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at sa pag-worship. Yun po yung purpose ng fasting. Pero kung wala pong word, kung walang prayer, at kung walang worship, diet lang po ang tawag doon. Yun po ang kaibahan ng biblical fasting, doon po sa diet. No? Kaya nga kung meron dito nagda-diet, mas maging productive na yung pagda-diet natin. Sabayan na po natin ang pagbabasa ng Bible, sabayan na po natin ang pananalangin. Amen po ba? So hindi ka lang nag-lose weight, pero sabi nga, naranasan mo pa ang presensya ng ating Panginoon. Voluntary, not compulsory. Hindi po natin ito ini-impose sa bawat isa po naririto. Gaya nga po ng announcement kanina, baka may mga health conditions po kayo, konsulta muna tayo sa mga doktor. Baka hindi kayo pwede mag-fasting ng buong maghapon, pwedeng 1 meal lang. O baka totally talagang hindi kayo pwede mag-fasting, pwede naman po social media. Pwede po yung sabi nga kanina, kung mahilig tayo mag-browse ng ating mga phones, tapos pag nakaparod na tayo ng isang reel, mamaya pangalawa na, pangatlo na, tapos maya-maya yung 30 minutes, 1 oras na, 2 oras na kaka-browse natin ng reel. So pwede yun ang ipag-fasting natin. Ang tawag po doon, social media fasting. Pwede naman po, naggulay lang ang kinakain. Ang tawag po ron, Daniel fasting. Hindi ka muna kakain ng karne. Sa mag-asawa, ginagawa rin po yung fasting. Yung kanilang tungkulin bilang mag-asawa, hindi po nila igagawin. At yun po yung ipapasting po nila. Bakit? Kasi ang dinedeprive natin dito sa fasting yung ating flesh. At tinuturuan natin na matutong sumunod sa kung ano yung conviction ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabi nga dyan, fasting is designed to humble us and help us draw closer to God, not draw attention from men. Kung gusto nating mas mapalapit at mas makanig ang Diyos, pag-aayuno po ang isang mabisang paraan. Na sa halip na kakain ka, sa halip manonood ka ng Netflix, sa halip na magse-cellphone ka, o sa halip na, kung kaya mong isang tabi muna yung work mo, hindi ka muna magtatrabaho, tapos yung oras na yon ilalaan mo para makipagniig ka at para maranasan mo ang presensya at ang kalapitan ng Diyos sa iyong buhay. Hindi para ipakita sa mga tao na nag-aayuno ka. Mamaya may mababasa tayong passage dyan. Fasting is also, sabi diyan, through fasting, with prayer and God's Word, we can channel our cravings. No? Yung cravings daw natin, ano ba cravings sa Tagalog? Pangangasim, paglalaway, ganun ba yun? Yung craving, pananakam, yan, yung pananakam natin sa pagkain o sa mga bagay na gusto nating gawin kasi parang doon tayo nasa-satisfy. Ang sabi ron, pag nagpa-fasting po tayo na may kasamang prayer and God's Word, idinadivert natin. Nagiging channel po yung fasting at sinasabi natin sa ating sarili, we tell ourselves that we want more of the Lord. That He is the bread and water that satisfies our soul. Because you know what? Man shall not live by bread alone, but by every word that speaks out from the mouth of God. Sabi nga po ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. So sinasabi rito ng Panginoon na kung idodraw natin yung sarili natin sa Kanya, kung mag-i-spend tayo ng moment, ng oras sa Kanya without taking any food, pwedeng nagugutom tayo physically, pero nasasatisfy yung ating soul. Pwedeng nahihirapan yung ating katawan, pwedeng nanghihina yung ating katawan, pero lumalakas yung ating espiritu. Yun po yung benefits or yun po yung epekto ng pagpapasting or nung pong biblical fasting. Kasi nakadraw tayo, nakababad tayo sa presensya ng Diyos while fasting. So isa rin pong reminder, pag nagpa-fasting ka, hindi pwedeng iba gagawin mo, hindi pwedeng fasting ka, tapos sa halip na mag-pray ka, sa halip na mag-devotion ka, magkakarpintero ka, madali ka mapapagod noon, hindi ka kumakain eh. Tama?
So, ibig sabihin, kailangan talaga yung oras, yun po talaga yung idea ng fasting eh. Na yung oras na dapat kakain ka, i-spend mo sa presence ng Lord. Sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. And sa Thursday, doon tayo magkasama-sama po dito. Sa 6 p.m., magkakasama po tayong mananalangin. So, yun po, yung satisfaction na makukuha natin sa presensya ng Panginoon kapag tayo nag-aayuno. Pero ang Panginoon po may reminder pagdating po sa pagka-fasting. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 16 to 18, pakibasa po natin. Kapag nag-aayuno kayo, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, verse 17, sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at magayos kayo ng sarili upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo. Maliban sa inyong ama na hindi nakikita, ang inyong ama na nakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Reminder po ito ng Panginoon sa mga disciples niya that time. Why? Kasi nung panahon po nila, yung panahon po ng fasting po nila na ginagawa, ay panahon din po na kung saan market day po sa lugar nila. So ibig sabihin talagang maraming tao. At dahil nga para po sa mga religious leader that time, para sa mga Pharisees, yung pong fasting ay ginagawa po nilang ritual. Isa na pong ritual. Hindi na po ito tungkol sa relationship nila sa Panginoon. Ritual na lang. At dahil ritual siya, gusto nilang ipakita sa tao. So ini-imagine ko po itong sinabi ng Panginoon, ano kaya itsura ng mga Pharisee that time? Talagang sinasadyang wag mag-ayos. Tapos talagang nagsusuot ng mga gusot-gusot at sabi nga, yung talagang magmumukha kang parang mukha kang kawawa. At mukha ka talagang gutom na gutom. Para mahalata ng mga tao na mukha ka nagpa-fasting. Ang sabi ni Jesus, wag ganon. No? Kasi pag ganon po yung purpose, pagpakitang tao, hypocrites, the word hypocrites, ang literal na kahulugan po nun ay acting or being a stage player, being an actor. Ang pagpa-fasting po ay hindi acting. Actually, tatlo po yung nagbigay ng warning si Jesus sa ayuno, sa pagbibigay, at sa pananalangin. Na kung minsan nagiging acting na lang para sa mga mananampalataya. But fasting, mga kapatid, it is not an acting. It is an act of our faith. Ang pag-aayuno po ay hindi po isang palabas, kung hindi ito po ay pagpapalabas ng ating pananampalataya sa Diyos. Na nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit hindi ka kakain, pwedeng manghina ang iyong katawan, pero alam mo, isusustain ka ng Diyos, palalakasin ka niya spiritually. Amen po ba? Na kahit na alam mo na ide-deprive mo ang sarili mo sa mga bagay na somehow nag-satisfy sa'yo, pero naniniwala ka by faith na isasatisfy ka ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung gagawin daw natin ito ng tama, ang sabi ng Panginoon, maghilamos ka, magayo sa sarili, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang totoo, sabi ng Panginoon, huwag niyo ipahalata na nag-aayuno kayo. But not to the point, mga kapatid, na makapagsinungaling naman tayo. Kasi mayroong mga Kristiyanong ganun eh. Sabi kasi ni Lord, huwag ko daw pahalata eh. Paano kung may magtanong? Kasi fasting week eh. Tatanungin ka, nakapasting ka ba ngayon? Dahil nga sabi ni Lord, huwag ko daw papahalata. Sa halip na sabihin mo, oo. Dahil ka magsabi ng oo, sabi mo, hindi. Nakapagsinungaling ka, pwede mo naman sabihin. Pero hindi para ipagyabang na nag-aayuno ka, nag-fasting ka. Amen po ba? So sabi diyan, magayos ng sarili upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo. Maliban sa inyong ama na nakakakita at ang inyong ama na nakakakita ng ginagawa nyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. May reward po yung fasting. May benefits po yung fasting. Pero meron din pong passage sa Bible na nag-fasting po sila pero hindi po nila pinakinabangan yung kanila pong pag-aayuno. Sabi po sa Isaiah 58 verse 3, at ito po yung wag nawang mangyari sa bawat isa po sa atin. Isaiah 58 verse 3, sinasabi pa nila sa akin, ang Panginoon po nagsasalita dyan, nag-ayuno kami, pero hindi nyo man lang pinansin. Nagpenitensya kami, pero binaliwala ninyo. Ang totoo, sabi ng Panginoon, nag-aayuno kayo. Ang sarili ninyong kapakanan, ang inyong iniisip, inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. So, nagpaliwanag ang Panginoon dahil nagtataka po yung mga tao, nag-fasting naman tayo.
nagpenitensya tayo, nagsakripisyo tayo. Pero bakit parang baliwala sa Diyos? Bakit parang walang naman nangyayari? Ang sagot ng Panginoon, nag-aayuno nga kayo. Pero meron pa ring injustice. Nag-aayuno nga kayo, pero sarili nyo lang iniisip nyo. Sabi ng Panginoon, verse 4, nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo. Nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong iisipin na ang ginagawa ninyong pag-aayuno ngayon ay makakatulong para dinggin ko ang inyong dalangin. So fasting is not a guarantee that God will hear our prayers. Hindi po garansya na kung mo nag-fasting ka, pakikinggan ka na ng Diyos. Dahil dito, nag-fasting po sila, pero hindi po sila pinakinggan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ano sabi ng Panginoon? Nag-aayuno kayo, pero may awayan pa rin. Nag-aayuno nga kayo, pero may pagtatalo pa rin. Nag-aayuno nga kayo, pero sabi diyan, ang iniisip nyo, sarili ninyo. So kung mag-aayuno kayo, huwag nyong isipin na makakatulong yan para pakinggan ko yung mga panalangin ninyo. So ibig sabihin, may gusto ang Diyos na kapag nagpa-fasting po tayo, may gusto siyang mangyari sa buhay natin. Pakinggan nyo po ito. Madalas kapag nagpa-fasting tayo, yun ay dahil meron tayong gustong mangyari sa buhay natin. Pero ang totoo mga kapatid, kaya ho tayo nagpa-fasting dahil merong gustong mangyari ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun yung kailangan nating malaman. Ano ba yung gustong mangyari ng Diyos? Ano ba yung kailangang maganap? Ano ba yung dapat ma-breakthrough sa buhay natin kapag nag-fasting po tayo? Yun yung kailangan natin malaman. Basahin natin verse 6. Ang ayunong nakapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Ano pa? Tigilan na ninyo paggawa ng kasamaan, pairalin ninyo ang katarungan, palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ay inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ng mga nagugutom, patirahin ninyo sa inyong tahanan ang walang tahanan, bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. So mga kapatid, useless daw po pala yung fasting kapag walang nangyayari inwardly. Pwedeng outwardly, nakikita sa iyo na ikaw ay nagpa-fasting, pero kung walang nangyayari inwardly, ito ay baliwala. Because the sole purpose of fasting is not outward. Hindi po panlabas. Kaya nga sabi ni Jesus, kung mag-aayuno ka, huwag mong ipahalata sa tao. Huwag mong ipakita. Kasi hindi mo kailangang ipakita sa tao na nagpa-fasting ka. Kasi kung ganun ang gagawin mo, sabi ni Lord, tinanggap mo na yung gantimpala mo. Ano yung reward mo? Napuri ka. Na-praise ka, napansin ka ng tao na ikaw ay nag-aayuno. Pero hindi yun ang purpose ng fasting. Ang reward po ng fasting, mga kapatid, kapag tayo nag-fasting, may nababago sa puso natin. May nababago sa buhay natin. May nababago deep inside us na may dinidil ang Diyos every time nag-spend tayo ng oras sa Kanya in prayer and in word and in worship. Amen po ba? Sabi nga dyan sa verse 8, kapag ginawa ninyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway. Pagagalingin ko kayo agad. So may healing, may salvation, may healing. Ako na inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo. At ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. May protection. Kapag ginawa natin ng tama ang fasting, may salvation, may healing, may protection. Ano na ba sabi diyan? At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Ibig sabihin, may katugunan sa ating mga panalangin. Kapag ginawa natin ang tama, yung ating pag-fasting. Amen po ba? Ano nga po ba, Pastor, ang tamang paraan ng pagpapasting? Hindi po ba, yan lang hindi ka lang kakain, tapos magpe-pray ka, okay na yun eh. No? Doon po sa binasa nating passage sa Isaiah, meron pong gustong gawin o meron pong gustong mangyari ang Panginoon na gawin ng mga tao kapag sila'y nag-aayuno. 4 na bagay po. Fastings that complements fasting. Fastings that complements fasting. Pag sinabing complement, bumubuo. Isinasama natin.
So ibig sabihin, kung magpa-fasting po tayo mula bukas hanggang Thursday, 1 meal man yan, no meat man yan, all vegetable man yan, social media man yan, o anumang klase ng fasting gagawin natin, ito po maganda. Isama natin ito. Itong fastings. Ano po yung fastings, Pastor? Letter F. Forgive completely. Forgive completely. Na kung tayo po ay magpa-fasting, ito po yung time na i-spend natin yung oras natin sa presensya ng Panginoon. Tama po ba? At habang nasa presensya po tayo ng Diyos, kung sakali man na may mga bagay pa sa puso natin, na may mga tao pa na nakasakit sa atin, na hanggang ngayon hirap po tayong patawarin, it is the best time when we are in fasting, na nandun ang presensya ng Panginoon, na nagre-remind yung kanyang word, na napakahalaga po, magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Amen po ba? Kasi yun yung ayunong kinalulugdan ng Panginoon. Sabi po dyan sa Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Ang idea po ni Pedro, kaya po niya tinanong, sa Amos chapter 1 verse 13, si Lord 3 times niyang pinatawad yung pong mga Amonita po yata yun. Pero on the 4th time na nagkasala sila, pinarusahan na sila ng Diyos. So dito ang idea ni Pedro, siguro 7 beses, di parang nakikitan ko pa si Lord. Kasi si Lord nga 3 times lang, pinarusahan niya na yung nasa Amos eh. Pero ako, 7 beses, siguro okay na yon. Sabi ni Peter. Pero sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses. Kung hindi 70 ulit na 7. 70 times 7. Sa magagaling magmat, ilan po yon? Basta pastor, ang dami. Ha? 490. Ang point ba ni Jesus, kaya niya pinagmat si Peter, ay para bilangin kung ilang beses siya magpapatawad? Yung po ba ang point ni Jesus dyan? Hindi po eh. Hindi po yung kung ilang beses ka nagpapatawad o kung ilang beses ka pwedeng magpatawad. Ang point ni Jesus po dyan, mga kapatid, magpatawad po tayo as long as we can by the grace of God. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. At makakatulong po ng malaki sa atin para mapatawad natin yung mga tao nagkakasala sa atin ng paulit-ulit. Kasi yung point niyan eh. Lord, ilang beses ko po matatawarin yung kapatid ko na paulit-ulit nagkakasala sa akin? 7 beses ba? Sabi ni Lord, hindi 7. 70 times 7. Ibig sabihin, patawarin mo sa hanggat magagawa mo. Patawarin mo sa hanggat kaya mo. Pero ito tatandaan mo. Mapapatawad mo lang siya kapag na-realize mo sa iyong sarili na ikaw rin nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Ephesians chapter 4:32. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay, lilimitahan mo ba ang pagpapatawad mo sa kapatid mo, sa kapwa mo na nagkakasala sa iyong paulit-ulit? Bibigyan mo ba ng limitation? Hanggang 10 ka lang. Pag naka-10 ka na, bullseye ka na sa akin. Gaganunin po ba natin mga kapatid natin? O mga tao nagkakasala sa atin? No! Alam niyo kung bakit? Because we will realize tayo rin po paulit-ulit na nagkakasala sa Diyos at paulit-ulit din tayo nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. At dahil paulit-ulit tayo nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos, ganun din naman magagawa natin paulit-ulit din patawarin yung mga taong nagkakasala at nakakagawa ng mga bagay na nakakasakit sa atin. Hindi man kaagad, hindi man in an instant, kaya nga sabi ko sa inyo, makakatulong yung fasting. Na habang nakafasting po tayo, at meron tayong tao na kailangan patawarin, yan na po yung word. I-meditate po natin noong mga oras na yon. Hindi ka mag-aalmusal, mag-pray ka. Alalahanin mo yung tao na nakasakit sa iyo. Basahin mo to. Lord, 70 times 7. Lord, 70 times 7. Lord, nakakalima na siya. 485 na lang, Lord. Ay, hindi po ganon. I-meditate po natin yung salita niya. Salita ng Panginoon, sabihin natin sa sarili natin na kailangan kong magpatawad. Bakit? Kasi ako rin nangangailangan ng kapatawaran ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? At yan yung ayuno nakakalugod sa Kanya. Kasi bale wala yung fasting kapag merong unforgiveness sa puso ng bawat isa po sa atin. At sa totoo lang mga kapatid, pag nagawa nating magpatawad, gagaan ang ating kalooban.
ang pagpapatawad po ay hindi po para sa mga tao na nakasakit sa atin. Ang pagpapatawad po ay para sa atin para makalaya po tayo sa hirap at sakit na dulot ng mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Gusto mong makalaya? Gusto mong gumaan ang iyong pakiramdam? Magpatawad ka. Amen po ba? Bakit po ba tayo nagpapatawad? Ano po ba yung nananaig? Ano po ba yung evident pag nagpapatawad ka? Ano ang dapat maging evident? Or hayag? Pabigyan ko kayo ng ilustrasyon. Sino rito na nasa palengke? Nagtitinda? Wala? May mga binebenta kayo? Wala? Meron. Sa mga nagbebenta ng mga produkto, naranasan nyo na bang tawaran kayo? Humingi ng tawad sa inyo? Pinatawad nyo po ba? Ha? Tanong, bakit ba humingi ng tawad? Tayo, pag namamalengke tayo, di ba tumatawad po tayo? Bakit tayo humingi ng tawad? Wala ka namang kasalanan eh. Pero humingi ka ng tawad. Bakit? Bakit ka humingi ng tawad? Kasi? Para maka-discount? Hindi. Kasi mahal. Kasi kung hindi mahal, hindi ka hingi ng, kung para sa'yo mura lang yun, hindi ka na hingi ng tawad. Pero kaya ka humingi ng tawad kasi alam mong mahal. Sa buhay mga kapatid, kaya tayo magpapatawad kasi mahal. Pakisabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Kasi mahal kita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Letter A, apologize often. Ibig sabihin, hindi lang tayo dapat nagpapatawad. Dapat tayo rin po matutong humingi ng tawad. Hindi lang tuwing tayo yung nasasaktan, o hindi lang tuwing tayo yung nasasaktan, kung hindi tuwing tayo ay nakakasakit, dapat matuto rin po tayong humingi ng tawad. Sabi po ng Matthew chapter 5, 23, 24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ano po yung fasting na nakakalugod sa Panginoon? Una, pag may nasaktan ka, humingi ka ng tawad. Pagka nasaktan ka pala, magpatawad ka. Dito naman, pag ikaw yung nakasakit, humingi ka ng tawad. Gusto niyo po ng suggestion, kung magpa-fasting tayo mula bukas hanggang Thursday, yung oras na ilalaan po natin sa ating pong prayer and fasting. Manalangin po tayo at hilingin sa Panginoon, Lord, ipaalala niyo po sa akin yung mga taong nasaktan ko, kung meron man. Kung may mga tao man na nagtampo sa akin, Lord, paalala niyo po. Kung hindi mo kayang humingi ng tawad, sama mo na rin sa prayer, Lord, tulungan niyo po ako. Medyo prideful po ako eh. Nahiya akong humingi ng tawad. Tulungan po ninyo kung ma-overcome ko ito. Para makalapit ako sa mga tao, para makahingi ako ng tawad. Amen po ba? Kasi ang sabi dyan, bago ka mag-alay ng handog sa dambana, ibig sabihin, bago ka mag-worship sa Panginoon. Hindi ka makaka-worship na meron kang may mga tao kang nasaktan, may mga tao kang may mga tao naghihirap ang loob dahil may nagawa kang pagkakamali sa kanila. Kaya nga sabi doon, kung may maalala ka. So kung wala ka namang naalala, walang problema. Pero kung may maalala ka, nasabi ng Panginoon, ipuntahan mo. Maliban na lang po kung wala na, kung sumakabilang buhay na, wala na po tayong magagawa roon. O kung nasa malayong lugar, wala kang paraan para makontak, wala na po tayong magagawa roon. Pero kung may pagkakataon daw po, sabi diyan, apologize often. Hindi natin alam, baka yung asawa natin, nasasaktan natin. Hindi man physically, verbally. Mga anak natin, hindi man physically, verbally, baka nakakasakit din po tayo. At bilang mga magulang, sa mga magulang na naririto, hindi po kahinaan na ipakita na kung minsan humingi rin tayo ng tawad sa ating mga anak kapag samaw nasaktan po natin na kanilang mga damdamin. At sa mga anak naman, na alam ninyong nasasaktan ninyo ang loob ng inyong mga magulang, wala rin pong masama na lumapit tayo sa ating mga magulang para humingi ng tawad. Dad,
Pa, tawad po. Kasi lagi akong wait lang ng wait lang. Tapos nakakalimutan ko naman. Tapos pag sinitan niyo ako, nagagalit pa ako. Kaya, Papa, sorry po ha. Mama, sorry po. Amen po ba? Sa totoo lang, pag nangyari sa atin yan, while we are in fasting, doon natin mararanasan ang kapuspusan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Gusto niyo po ba maranasan yon? May naalala po ba kayo na may tampo sa inyo? Sabihan niya, sorry na. Para medyo convincing, bilan nyo na ng chocolate. Bilan nyo ng eggnog, bilan nyo ng honey. Samahan nyo. Pero makakatulong po yung fasting. Bago tayo lumapit, pag-pray natin yung tao na lalapitan na, Lord, alam ko matapang po yun eh. Alam ko mabagsik po yun eh. Baka pag lumapit ako, baka bigla akong bigwasan eh. Lord, sana paglapit ko, hipuin niyo po yung puso niya, bumait. Pwede po yun. Amen po ba? Pero mahalaga, matuto po tayo mag-apologize ng mas madalas. Pangatlo, letter S, serve one another. Ang kalakip daw po ng pag-aayuno, hindi lang pagbibigay ng kapatawaran, hindi lang paghingi ng tawad, kung hindi matutunan din po nating maglingkod sa isa't isa. Alam nyo idea? Sa fasting kasi dinedeprive mo sarili mo. Sa fasting isinasantabi mo sarili mo para isipin mo yung ibang bagay. At dito, pwede nating isipin, paano ba tayo makakapaglingkod? Paano ba natin mapaglilingkuran ng ating kapwa? Sabi nga ng Galatians chapter 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. So, hindi ko mo nagugutom ka, malaya kang kumain ka ng kumain. No. Sabi diyan, kung minsan, huwag yun ang isipin mo. Kung hindi, isipin natin paano tayo makapaglilingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sabi kanina, nag-aayuno nga kayo, pero sariling kapakanan nyo lang ang inyong iniisip. O pairalin ninyo ikang katarungan, bigyan nyo ang mga nangangailangan, tulungan nyo yung mga nangangailangan ng tulong, pakainin nyo yung mga nagugutom. Yun ang sabi ng Panginoon sa Isaiah. Kaya tama po ba? So ibig sabihin, dinedevelop sa atin yung matuto po tayong maglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Nahihirapan ka? Di mo kaya? Pag-fasting mo. Bumabad ka sa presensya ng Panginoon ngayon, pagkakataon po ito mula bukas hanggang Huwebes, ibabad mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. At kung nahihirapan ka mang paglingkuran yung mga taong nakapaligid sa iyo, hilingin mo sa Panginoon yung grasya, yung grace para magawa natin na maglingkod sa ating kapwa, especially sa mga tao na hindi deserving ng ating paglilingkod. Sa mga taong hirap kang paglingkuran, sa mga taong para nag-i-struggle ka na gawa ng mabuti. At kung magawa daw natin ito raw yung fasting na nakakalugod sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ano po yun? Pakibasa nyo nga po. Ibigin mo gaya ng pag-ibig mo sa iyo. Ano sabi ron? Kung ano raw yung ginagawa natin sa ating kapwa, yun din yung gagawin nila sa atin. So kung paglilingkuran natin sila na may pagmamahal, always remember na yun lang din yung paglilingkod na igaganti nila sa atin. Amen po ba? At pangapat, panghuli, trust God. Ito po yung fastings that complements our fasting. Pangapat, letter T, trusting God. Isaiah 26 verse 3 and 4, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ng mga taong kayong lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayo lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailan paman. Sa mga panahon na nahihirapan po tayo magtiwala sa Diyos, sa mga panahon na meron tayong pinagdadaan ng problema, sa mga panahon na kailangan natin ang tulong ng Panginoon, sa mga panahong pinagdududahan natin ang kakayanan ng Diyos, ang pagpapasting po ang isang mabisang paraan para manatili at bumabad tayo sa presensya ng Panginoon sa Kanyang salita para maipaalala natin sa ating sarili na kung meron man dapat na lubos na pagkatiwalaan mo ng iyong buhay, ng iyong problema, ng iyong sitwasyon sa buhay, yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos lamang.
At sa pag-aayuno, doon kayo i-remind ng Panginoon. Doon niya i-remind sa iyo mga pangako niya. Mga pangako niya na sinasabi niya, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mga pangako niya na sinasabi niya po ron, na kung ikaw ay nanghihina, palalakasin ka niya. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka niya. Kung nanganganib ka, ililigtas ka niya. Kung miserable buhay mo, aayusin niya yung buhay mo. Kung wala ka nakikitang magandang pag-asa sa iyong hinaharap, ire-remind ka ng Panginoon na, anak, hawak ko ang iyong kinabukasan. At magiging malakas ang tinig ng Panginoon sa atin kapag po sa panahon na tayo ay nag-aayuno. Bakit? Kasi walang distraction eh. Walang distraction. Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-cellphone, hindi ka nag-TV, nakababad ka lang sa panalangin, nakababad ka lang sa kanyang salita. At dun mas lumilinaw yung katotohanan na kailangan nating magtiwala sa Panginoon dahil siya lang ang bato na kanlungan natin magpakailan paman. Nangihina ka ngayon, siya ang iyong magiging kalakasan. Napapagod ka man ngayon, siya ang iyong magiging pahinga. Amen po ba? Pagkakataon na po yung pag-fasting po natin na makapahinga po tayo sa presensya ng Panginoon. Sa po ang totoong pahinga natin. Sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Napapagod na po tayo sa buhay, napapagod ka na sa problema, napapagod ka na sa pag-aalala sa mga bagay na po pwede mangyari sa iyo, sa future mo, sa kalusugan mo, sa finances mo, sa negosyo mo, sa mga anak mo, maliliit pa. Kung napapagod na po tayo sa pag-aalala, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. And one way, mga kapatid, na tayo po'y lumalapit sa Panginoon, literally, is in the form of fasting. Na kapag nag-aayuno po tayo, literally gusto natin lumapit, mapalapit sa presensya ng ating Panginoon. Isaiah 40 verse 29 to 31, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina. At walang nakakatarok ng kanyang iniisip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at napapagod. Pagod ka na ba, kapatid, sa buhay? Pagod ka na ba sa buhay? Nanghihina ka na ba? Ang Diyos ang kalakasan natin. Ang Diyos ang pahinga natin. Kahit ang mga kabataan napapagod ang lulupaypay at nabubuwal, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila, tumakbo man sila hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Ang Diyos ang ating kalakasan. Sa pag-aayuno, humihina ang ating katawan, pero ang Diyos ang ating kalakasan. Ulitin ko po. Fastings that complements fasting, forgive completely, apologize often, serve one another, and trust God. 2 Corinthians 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, pakibasa po ninyo. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Gusto po ba natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Isa pong paraan ng pag-aayuno. Dahil kapag nanghihina ang iyong katawan, magugulat ka, may lakas na nanggagaling sa Panginoon. Sa pag-aayuno, lumalabas ang ating kahinaan, pero lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Sa pag-aayuno, gumagaan man ang ating timbang, ang timbang ng ating katawan, bumibigat naman ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay.